Hinahikayat po namin ang lahat na magsitayo para sa unang pagbasa. Ang ating pong unang babasahin ay galing sa Psalm 117. Purihin si Yahweh, dapat purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at sa katapatan niya ay walang wakas, purihin si Yahweh. Tayo po ay magdasal. Mahal na Ama sa langit, kami ay lumalapit sa inyo ngayon na may pusong nagpapasalamat ng handang na makinig sa inyo, Ama, at ibigay sa iyo ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at papuri. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig at awa na walang katulad, at sa iyong biyaya na laging nagpapanatili sa amin, na sa pagpasok namin sa oras na ito, ng papuri sa inyo, Panginoon, hinihiling namin na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang kami ay maging bukas na tanggapin ang lahat na mayroon ka para sa amin. Dalangin namin na ang iyong presensya ay madama sa lugar na ito at ang iyong liwanag ay sumikat sa amin. Inaalay namin ang aming mga papuri sa iyo at hinihiling na iyong gamitin ang panahong ito para baguhin ang aming puso at isipan upang kami ay maging higit na katulad mo. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at nakadalo po kayo ngayon dito sa church. Ngayon po tayo po ay aawit ng papuri para po sa ating Panginoon at sabay-sabay po tayong umawit ng may galak sa ating puso. Sing like
is born. Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God has done. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is Ngayon po ay aawit naman po tayo ng isang Tagalog na awitin po. Nawa po ay i-remind po tayo na ngayong panahon po, Lord, na ngayon panahon ng Kapaskuhan ay isineselebrate natin ang pagsilang ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabay-sabay po nating awitin ang ating sunod na kanta. Pagkat
Tayo po ay manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Good morning po. Tayo po ay magbabasa ng scripture po sa Biblia. Medyo mabagal po ako magbasa ng Tagalog, so pasensya na po. Ang scripture po natin ay galing sa Book of Luke, chapter 2, verses 8 to 20. Pwede niyo pong sundan ang nakasulat sa TV. Luke chapter 2, verse 8 to 20. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Tawagin po natin ang speaker for this morning, Reverend Tony. Sorry po. Hello, pwede na tayo makaupo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ay hinilingan na magsalita ng Tagalog. Hindi ako Tagalog ng kagaya ninyo na Batanggenyo, purong Tagalog. Ako ay inchik, Bisaya pa. So, pagpamahanin niya ako, ha? Anyway, yung mensahe ng Diyos, kahit anong lengguwahe, kahit anong salita, mangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Maintindihan natin ang gustong ipadating sa atin ng Panginoon. So, ngayon ay Pasko. Pag-usapan natin yung isang bahagi ng Christmas story. Maraming nangyari nung ipinanganak ang Panginoon Jesus, pero ito, isa lang doon sa mga ilan na pangyayari. Ito ay tungkol doon sa mga pastol. Pastol, yung taga-alaga ng tupa. Taga-alaga ng tupa. Nabasa na natin yung scripture, yung Bible passage, lalaktawin na natin yan. Pupunta na doon tayo sa mga puntos na gusto kong lalo natin maintindihan. Ang ating title ay Mabuting Balita para sa Lahat. Good News for All People. Meron pa bang good news ngayon? Buksan nyo yung dyaryo or sa television, ano naririnig nyo? Good news or bad news? Puro mga nakakatakot, no? Pero ang Panginoon, meron siyang good news para sa atin.
Hindi lang para sa mga Israelita. Lahat ng tao, ha? Hindi na magkasya eh. Susulat ko pa sana yung tao eh, pero mahaba masyado. Sa English, all people, ha? Including Chinese, Filipino, Tagalog, Bisaya, kung saan man, Muslim, ha? Para sa lahat ng tao, ha? So para sa atin 'yan. Ha? Now, let's go to nabasa na natin ito. Laktawin na natin, ha? Ang kalagayan ng mga pastol. Ano ba mga pastol? Sila ay taga-alaga ng mga tupa. Ha? Ang Israelita, marami silang pastol, marami silang tupa doon. Kailangan ng taga-alaga. Ha? Sila ay hindi may-ari ng tupa. Sila ay kinuha lang sila, sweldohan lang sila. Sila, during that time, sa kanilang panahon, sila yung pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Ha? Tayo, pantay-pantay tayo. Pero sa lipunan, hindi natin maiwasan. Merong mayaman, merong middle, merong mababa. Ang mayaman, ang tingin nila dun sa mga walang pera, walang pinag-aralan, ha? Mababa. Ha? So, hindi tama yon, hindi tama. Pero nangyari yan. Ha? Sila ay, wala silang pinag-aralan. Tagabantay lang ng tupa eh. Mabuti pa yung karpintero eh. Maraming skill, marunong silang gumawa ng lamesa, may mga kasangkapan sila. Sila wala talaga, tagabantay lang eh. Ha? So ano bang kalagayan nila? Ha? Sila, siyempre, hindi natin maiwasan pag ang tao tingin sa iyo mababa, meron tayong tawag doon sa English, self-pity, yung naaawa ka sa sarili mo. Ha? Hindi dapat yun, ha? Nilikha tayo ng Diyos, pantay-pantay tayo. Kaya lang dahil sa kasalanan ng mga tao, meron mayabang, merong nanliliit. So sila, nakatagpo sila ng ganong kalagayan, malungkot sila, siyempre, di ba? Magkano lang naman sweldo nila eh. Tsaka sila, nagbabantay sa gabi. Ha? Sa gabi. Imagine mo 2,000 years ago, wala pang kuryente yan. So kagabi, siguro meron silang konting apoy, pero walang cellphone, walang gadget, hindi sila walang radyo. Ha? So malungkot sila at boring eh. Boring yung walang magawa sa gabi, magdamag yun. Ha? Isipin niyo yung mga kalagayan na gano'n. Ha? Tsaka hindi sila pwede matulog dahil mamaya-maya may mga hayop na kakainin yung tupa eh. Wala naman bakod yun eh. Ha? Wala naman harang. So kailangan gising sila. Kasi pag may nawalang tupa, sa kanilang babawas sa sweldo nila, di ba? So isipin niyo yung kalagayan nila. Mababa ang tingin ng ibang tao sa kanila. Hirap sila sa trabaho, antok, at boring. Walang magawa sa gabi. Ha? Isipin niyo, ganun ang kalagayan nila. So, mas mabuti pa tayo at paano may mga ginagawa tayo, sila wala. Ha? Pero, sabi ko na, hindi sila mayaman. Hindi sila may-ari ng tupa, sila taga-bantay lang. At mahirap ang trabaho. Yun ang kalagayan ng isang pastol. So, bakit natin simulan ng pagdi-describe ng pastol? Dahil sa lahat ng klaseng tao, sa lahat ng klaseng level ng tao, pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos. Sila ang unang-una makarinig ng mabuting balita. Isipin nyo, ang Diyos gusto kumausap sa tao. Hindi siya pumili ng presidente, senador, gobernador, hindi siya pumili ng mga doktor, mga inhinyero. Pinili niya yung mababang klaseng tao. Sa kanila sinabi, yung mabuting balita. So, hindi ka ba naano sa Diyos nun? Hindi ka
Hindi natin maano ang Diyos, no? Nangusap siya sa mababang klaseng tao. Ganon ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa tao. Wala siyang pinipili na kapangyarihan, mayaman. Hindi yun ang unang niyang sinabi. Of course, mayroon din. May nabasa tayo mga, alam niyo yung mga three kings, di ba? At actually, hindi siya king. Pero may pinag-aralan. Meron din. Pero pumili din siya na yung mababang klaseng tao, dun siya nagpakita. Pinadala niya yung anghel at pinakita yung kanyang dakilang liwanag. So, yun ang kalagayan ng pastol, no? Then, ano ang naging pribilehiyo nila? Kahit na ganun ang kalagayan nila. Sila ay kinausap ng anghel. Tayo ba kinausap na ng anghel? Meron ba? Wala. Pinili ng Diyos yung mababang tao. At sila yung nagsabi sa atin. Ang pastol ang nagkwento sa atin na may ganun nangyari. Kaya nakasulat sa Biblia yan. Kinuwento niya sa mga apostol. Later on, ilang taon na nakalipas, sila ang nagkwento sa mga apostol, sinulat ng mga apostol sa Biblia. At tayo ngayon, nabasa natin, alam natin yung nangyari. Kasi kinuwento ng mga apostol. Kuha niyo? Wala naman doon reporter na nakita niya, nag-record. Hindi, sila yung nagkwento. Sila nagkwento. Ang Biblia po ay sinulat yan after mga 20 years, 30 years later na umakyat na sa langit ang Panginoon, naiwan yung mga apostol, doon sila nagsimula na magsulat. So, nagtipon-tipon yung mga nananampalataya. Itong mga pastol, walang pangalan. Walang binigay na pangalan eh. Itong mga pastol, nagkwento kila Pedro, kila Juan. Ito, Lucas. Nakuha ni information ni Lucas na galing sa mga pastol na sinulat sa Biblia. Para tayo ngayon, 2020 na tayo, more than 2023 na tayo, nababasa pa rin natin yung kinuwento ng mga pastol. Para alam natin, minsan pala sa ating kasaysayan, dumating yung anghel, kumausap sa tao. Pinadala ng Diyos ang anghel para sabihin sa tao yung mabuting balita. So, yun ang pribilehiyo ng pastol na yan. Then, ano ang binalita ng anghel? Nasabi ko na kanina. Ano ang binalita niya? Malaking kagalakan. Wow, sabi niya, itong balita na ito, magdadala ng dakilang kagalakan. Kagalakan. Joy. Meron bang kagalakan ngayon sa mundo? Parang wala, ano? Meron sa inuman, akala mo masaya sila? Wala. Pag nawala na yung espiritu ng alak, wala na yan. Ano na yan? Hangover, sakit ng ulo. Habang umiinom lang, akala mo masaya. Kunyari lang yun. Kunyari, artificial na saya. Yung sinasabi ditong kagalakan, nagmumula sa atin sa loob. Nagmumula. Kahit ano mangyari sa kapaligiran natin, nandoon yung kagalakan, hindi mawawala yun. Yung tinatawag na happy, alam mo yung happy? Saan galing happy? Sa happening. Happening. Pag walang happening, walang happy. So, hindi totoo yung nakikita mo, nagsasayawan, tingnan yung telebisyon, sayawan sila. Akala mo masaya sila? Ako, pag uwi nun, nagda-drugs yun para makalma lang yung kanilang Hindi totoong kasayahan yan. Kunyari lang yan, sa pampalabas lang yan. Ang sinasabi nating dakilang malaking kagalakan ay nagmumula sa puso. Kung may Kristo ka sa puso, yun ang bibigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Meron na ba tayo Kristo sa puso? Meron na ba? Meron na kayong kagalakan? Paano kayo nagkaroon ng kagalakan? Kasi meron nagbalita sa atin. Unang-una, ang pastol nagbalita. Tapos
binalita ng binalita, nakarating sa atin ngayon, natanggap natin si Kristo, nagkaroon na rin tayo ng kagalakan. So, yun ang binalita ng anghel. Para kanino? Para sa lahat ng tao. Kahit anong kang tao, Pilipino, Chinese, Japanese, Koreano, lahat ng tao, nilikha tayo ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero sa simula, siyempre, kailangan niya pumili ng isang bansa kung saan manggagaling yung mabuting balita. Ang pinili niya yung bansang Israel. Doon nagsimula, doon pinanganak si Kristo, at doon nagsimula ang balita. At ngayon, kinalat ng kinalat ang kinalat sa buong mundo. Ang kaligtasan ay para sa mundo, para sa lahat ng mundo. Pero nagsimula sa bansang Israel. Kaya tinatawag nating pinili ng Diyos. Hindi sila mas mabait, hindi sila mas banal, pero pinili lang. Kasi kinakailangan meron magsisimula eh. Hindi naman pwedeng sabay-sabay balita yan. Magugulat ang mga tao. Siyempre, unti-unti, manggagaling sa Israel, hinanda ng Diyos itong bansa na ito na tanggapin. Para nung sinabi ng anghel, ngayong araw ipinanganak sa bayan ng David. Alam nila yon kasi tinuturo sa kanila yon eh. Sa kanilang kultura, na mayroon darating na tagapagligtas, isisilang sa bayan ni David. David, yung hari nila nung araw. Doon sa bayan niya, doon magsisimula doon ipapanganak ang Panginoon. So nakahanda ang mga Israelita. Itong mga pastol, kahit wala silang pinag-aralan, alam nila yon. Kasi tinuturo ng mga magulang nila yon. May darating. Ilang libong taon na nila inaantay yan. May darating, may ipapanganak ng tagapagligtas. So, nung sinabi ng anghel, alam nila yon. Yun ang sinasabi ng mga propeta nung araw na may darating na anghel. Ito na yun. So, tingnan natin yung reaksyon ng mga yun, binalita yung tagapagligtas na Kristo. Alam na ng pastol na lahat ng Israelita, alam nila may darating na tawag sa kanya, Kristo. Kristo means the anointed one, yung inano ng Diyos, tinakda ng Diyos na liligtas ng tao. So darating, yun ang binalita ng anghel. Unang-una, tingnan natin yung reaction ng pastol. Siyempre, sa simula, anong reaction ng mga pastol? Ito, balik tayo ng konti. Unang-una, natakot. Natakot. Siyempre, ikaw ba naman, mayroong humarap sa iyo na anghel na napakaliwanag. Ano magiging reaction natin? Natatakot tayo eh. Kasi tayo makasalanan. Alam natin yung ganong uring liwanag, Diyos yan eh. So bilang makasalanan ka, matatakot ka talaga. Ordinaryo lang, natural lang yun kasi makasalanan tayo eh. May mga ako naririnig na mga mayayabang na ayaw maniwala sa Diyos. Sabi niya, nasaan ang Diyos? Sige nga, magpakita nga siya sa akin. Pag nagpakita siya, doon ako maniniwala sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, Hoy, pag nagpakita ang Diyos sa'yo, hindi ko alam kung saan ka magtatago. Natural lang sa tama tatakot sa Diyos. Kasi banal siya eh. Tayo makasalanan eh. So, unang reaksyon, siyempre, natakot. Pero, anong sabi ng anghel? Huwag kayong matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kayong matakot. Ang mundo natin, maraming nakakatakot, di ba? Saan tayo natatakot? Sa giyera, sa sakit, sa ano pa?
Lindol, yan. Bagyo. Pero mga kaibigan, mga kapatid, hindi yan ang pinaka nakakatakot. Yun ay masisira lang ating physical na katawan. Maari may mangyari sa atin, pero panglupang katawan lang yan. Ang pinaka nakakatakot, alam niyo kung ano? Impyerno. Habang panahon yan. Wala nang kaligtasan doon pag ikaw wala kay Kristo, hindi mo tinanggap si Kristo, mapupunta ka ng impyerno. Yun ang pinaka nakakatakot. Ang problema, mga tao ngayon, hindi sila natatakot sa impyerno. Hindi. Mas nakakatakot sila sa yung mga binanggit natin kanina, mas takot sila doon. Pero pag sinabi mong impyerno, hindi sila natatakot. Saan ba yung impyerno? Hindi naman totoo yan eh. Alam mo, nung araw, kinikwento ko kanina yung story ko eh. Lasinggero ko nung araw. Itsura ba sa akin, lasinggero? Papakita ko sa yung mga litrato ko. Singgero ako. Meron kaming pinupuntahan na nightclub sa Pasay. Ang pangalan ng nightclub, Imperno. Alam niyo 'yon? Yung mga kakilala niyo pumupunta ron. Minsan sa Holy Week, Holy Week. Itong nightclub ito, magpapalabas ng musical play. Holy Week, Semana Santa, magpapalabas sila ng ano tawag nun? Mini concert. Ang title ng concert na 'yan, ang titulo ng play ano tawag na? Jesus Superstar. Alam niyo 'yan? May sini 'yan eh. Jesus Christ Superstar. Ipapalabas nila. So nagpalabas sila ng advertisement. So ganitong araw, Semana Santa, meron kaming concert, Jesus at Impyerno. Jesus nasa impyerno daw. Nakakakilabot na, Hindi na ginagalang yung pangalan ng Jesus, Ganon, hindi takot ang tao sa impyerno. Pero malinaw na malinaw, sinabi sa Biblia, may langit, may impyerno. Kung na kay Kristo ka, pupunta ka ng langit, lahat ng ating kasalanan, papatawarin ni Jesus, siya ay namatay para sa atin, para hindi na tayo kailang parusahan. Hindi na tayo kailangan ilagay sa impyerno. Pag hindi ka tumanggap kay Jesus, impyerno ka. Ikaw ang pumili eh. Ikaw ang umaya. Andyan na yung kaligtasan eh. Hinanda na ng Diyos eh. Tinapos na niya. Sabi ni Jesus Christ sa cross, it is finished. Ibig sabihin ng it is finished, bayad na. It is paid. Ibig sabihin nun, it is finished. Salitang Grego, it is paid. Yung utang natin sa Diyos, binayaran na ni Kristo. It is paid. So, ang kailangan lang ngayon, tanggapin siya bilang tagapagligtas. Kung ayaw mo, walang magawa ang Diyos sa'yo. Doon ka. Natural lang. Ayaw mo doon ka. Kaso hindi natatakot ang tao So, kung meron tayong mga kamag-anak, kaibigan, kumpare, kumare, sabihin natin, totoo, may impyerno. Hindi tayo nananakot, kundi nasa Biblia yan. Pero may kaligtasan, hinanda ng Diyos. Tinapos na ng Diyos. Binibigay na lang sa atin. In-offer na sa atin.
Walang bayad yan, libre yan. Tanggapin mo lang si Kristo. So, unang-una, matatakot tayo. Sana meron tayong takot sa Diyos na paggalang ba? Hindi yung takot na gano'n, kundi paggalang sa Diyos. Yung Diyos ay banal. Diyos ay gusto niya makaturingan na tuwid tayo. Pero yung kaligtasan ay binibigay na sa atin. So, unang reaction ay natakot. Naniwala ba sila? Doon sa story na binasa natin, naniwala ba sila? May narinig ako, hindi. Naniniwala. Ano naging reaction nila pagkat alis ng anghel? Pagkatapos na sinabi sila kanila. Anong reaction nila? Hindi totoo yan. Nananaginip lang siguro tayo. Hindi totoo yan. Halika, uwi na tayo. Madaling araw na eh. Kailangan na natin matulog. Ganon ba reaction nila? Anong ginawa nila? Nagdaling-daling pumunta. Siyempre, gusto nila makita yung sinabi sa kanilang anghel. Nagpunta sila. Nagpunta sila. Hindi ko alam kung dinala yung tupa o hindi. Hindi kinuwento sa Biblia eh. Iniwan ba nila? O ano? Hindi ko... Siguro iniwan, no? Kung may magnanakaw, may hayop. Baliwala sa kanila. Mas mahalaga, makita natin ang Panginoon. Silang unang-unang nakarating dun sa sabsaban. Sila ay nagsamba sa Diyos doon. Isang sanggol na pinanganak. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. So, nagsamba sila, pinuri at binalita sa iba. Ipinabalita sa iba. At yung iba, kinalat, hanggang nakarating dito sa Pilipinas, hanggang nakarating sa Batangas, hanggang nakarating doon sa, anong tawag sa barangay ninyo? Oo, nakarating doon. Unang-utan, nakarating kay Brother Richard at si Sister Gigi. Sila naman, binalita sa inyo. Ganun lang yun. Tapos tayo, lahat, mamamalita tayo, Sinong mamamalita? Kung kayo ay may malasakit sa inyong kaibigan, kumare, kumpare, kamag-anak, kapatid, mga anak, mga apo, ipamalitan natin. Dahil itong mabuting balita ay para sa lahat. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. Mamaya may kainan tayo, meron tayong mga games, masaya tayo, pero yun ay lang yun, selebrasyon. Yung tunay na diwa ng Pasko, meron kang tunay na kagalakan. At meron kang tunay na malasakit sa iba. Malasakit sa iba. Marami pang hindi naniniwala. Marami pa. Ang ating bansa magulo pa kasi maraming hindi nakakilala sa Panginoon. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Itong malit ng church na ito, fellowship, gagamitin ng Diyos para ipamalita itong pinakamadakilang balita sa lahat ng mundo, sa lahat ng kasaysayan ng tao. The greatest news ever. The most joyous news ever. Wala nang ibang balita na masaya. Ito lamang. Ito ay hindi relihiyon. Hindi relihiyon. Narinig nyo sa amin na, sumali kayo sa amin, magpabautismo kayo para maligtas ka. Nasabi ba, may nagsabi sa inyong ganon? Relihiyon yun pag sinabihan ka ng ganon. Sumapi ka sa amin, kami lang ang maliligtas. Pag hindi ka sumali, hindi ka maliligtas. Wala. Ang sinasabi natin, tanggapin si Jesucristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Sa iyo lang yan. Decision mo yan. Of course, magsama-sama tayo para purihin ng Diyos, para pag-aralan ng salitang Diyos, sama-sama tayo. Pero hindi ito relihiyon. Misunderstanding yun. Anong relihiyon kayo?
Ha? Ano ba kayo mga born again? Ha? Meron ako narinig, buwang again daw buwang again. Ha? Hindi ito relihiyon. Ha? Ito'y mabuting balita. Ang isang balita, it's either maniwala ka o hindi. Yun lang naman, fake news or tunay na news. Ha? Gamitin mo utak mo. Fake news ba yan? Sakliksikin mo yung Biblia, basahin mo uli. Fake news ba yan? Ilan libong taon na yung libro na yan, Bible, fake news pa ba? Maniwala ka sa sarili mo. Ha? And then sama-sama tayo, pag-aralan ng salita ng Diyos, purihin ang Diyos, bilang isang kongregasyon, sama-sama tayo. Hindi ito relihiyon. Okay? Malinaw ba? Maaari ba nating sabihin na tunay na Merry Christmas? Tunay, ha? Merry means masaya. Masaya ba ang Christmas mo? Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, Merry Christmas. Yung Merry Christmas ngayon, yung Merry Christmas ngayon, may kasamang envelope Ha? Merry Christmas. Tingnan nyo, iniiba natin yung ng kahulugan ng Merry Christmas. Merry Christmas, yun. Galing sa puso. Okay? Manalangin tayo. Ha? Panginoon, salamat sa umaga na ito. Kami ay muli na pag-aralan isang bahagi ng salita mo at ito yung kwento ng mga pastol na kung sila ay kinausap ng anghel at itong binalita sa kanya ay pinakamabuting balita para sa lahat ng tao. Nagsimula sa kanila, pinamalita nila sa ibang tao at yung ibang tao, pinamalita hanggang nakarating sa aming puso, Lord. At kami ay magdidesisyon ay ito ay hindi fake news. Ito ay totoong salita mo. Nagsasabi na mayroong kaligtasan, may kapatawaran mula sa aming Panginoon Jesus. Siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para mabayaran yung aming utang sa iyo, ang aming mga kasalanan, Lord. Para sa ganon, hindi na kami kailangang parusahan at hindi na kami pupunta ng impyerno. Sa langit kami, meron kayong buhay na walang hanggang. Dakilang Diyos, salamat sa dakilang mong pagmamahal mo sa amin. Salamat, maintindihan namin itong mabuting balita na ito at tunay, nasa puso namin, meron kaming tunay na Merry Christmas at ipabahagi namin to sa aming mga kamag-anak, kaibigan na aming kababayan. Salamat po sa umaga nito. Panginoon, i-bless mo itong mga nakaupo sa harapan ko. May you bless them, hindi lang material, physical, kundi yung spiritual, yung habang panahon, yung eternal na blessing, ipadama mo sa kanila. At ito'y magdadala sa kanilang kapayapaan, kagalakan, at kasiglaan sa buhay. Tunay po, yung mundo namin, parang wala ng kapayapaan. Nakakatakot na, Lord. Pero hindi kami natatakot sa anuman nangyari sa aming physical na buhay. Matatakot kami kung kami ay mapupunta ng impyerno. Salamat sa Panginoon Jesus. Niligtas mo kami. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggang. At kami ay pupunta sa langit kasama namin kayo habang panahon, eternal life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Tayo po'y magsitayo. Tayo po'y aawit. May the peace of God, our Heavenly Father, and the grace of Christ, the risen Son,
Christ eternal, the King of kings. Amen. That's the end of our worship service. Thank you so much for joining us today, and we hope and pray to see you all again.